Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Saba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay nagdiriwang ngayon, una ng kapistahan ng aking patron, Santa Teresa de Avila, or kilala rin siya bilang Saint Therese of Jesus. Siya po ay isang madre na Carmelite. Siya po ay nakilala dahil siya ang nagpasimula ng isang malaking pagbabago o reformation sa buhay ng mga Carmelite orders, lalaki at babae. She is a Carmelite nun, Spanish mystic, and religious reformer. Siya ang nagpasimula ng pagbabago sa buhay ng mga nabibilang sa tinatawag na Carmelite order, lalaki at babae. At pag sinabi nating may reformation, may pagbabago, hindi dyan nawawala yung tensyon at minsan division. Kapag may bago, laging mayroong mga pangyayari. Kinakailangan nating pumili. Every time that something new must begin, will come, may tension, may division. Pero hindi natin dapat katakutan yun. Ang ganda-ganda ng aking paboritong linya, sinabi ni Santa Teresa de Avila, kapag may mga pagbabago, isa sa mga normal na naiisip at nararamdaman natin ay natatakot tayo. Kapag may pagbabagong nangyayari. Kaya ang ganda ng tinuro sa atin ni Santa Teresa de Avila. Kinakanta pa nga ito. Natutuwa ako kanina for the first time. Yearly ho, pag nagba-birthday ako, nagkakataon, piyesta ni Santa Teresa. Kaya nagmimisa ako dyan sa Carmelite Monastery sa may Gilmore. Ngayon this year, montik-montik nang hindi matuloy dahil nga sa schedule. Ang gusto ng mga madre, magmisa ako ng umaga. May misa na ako kaninang umaga sa Santa Teresa College o St. Teresa's College ba yun? Diyos sa QC. Sabi niya, 10 o'clock na lang, hindi pwede sister, may misa na ako. O sa gabi na lang, may misa rin ako sa gabi, okay lang, wag na. Pero sabi nila, hindi Father, kasi every year, iniisip ka na namin na kapag piyesta namin, magmimisa ka.
So pinagbigyan nila ako 9:30 at hindi lang basta pinagbigyan, sa loob ng kanilang monasteryo. Kaya unforgettable ang year na ito. Sabi niya, total naman, 2 lang kayo ng ate mo, sa loob na tayo magmisa. So very special. So sa Santa Teresa de Avila ay nagpasimula ng maraming pagbabago. At siguro, nung time niya, nakaranas din siya ng tensyon. Kaya nga ang sabi sa kwento, nagkaroon ng division, yung Carmelite order. Dahil sa pagbabago. Pero anong ginawa ni Teresa? Sumuko ba siya? Umayaw na lang ba siya? Hindi. Sapagkat mas naghari sa kanya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mas pinairal niya ay sundin ang gusto ng Diyos. Alam niyo madalas mga kapatid, kahit sa ordinaryong buhay natin, pag sinabing may pagbabago, natatakot tayo. Kapag meron kang gustong baguhin, pag meron kang gustong simulang bago, natatakot tayo. Kaya kayong mag-asawa ko minsan, wag mo na, hayaan mo na, nasanay na yung anak mong ganyan eh. Baka magalit pa sa atin. Tayong mga magkakaibigan, wag mo nang sabihan, baka magalit pa sa atin, hayaan mo na lang siya. Pero si Santa Teresa, naging matapang siya. At ito ang gusto niyang sabihin sa atin. Napakaganda ng linya na ito. Makinig po tayo mabuti. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing. God never changes. Patience obtains all things. Whoever has God lacks nothing. God alone suffices. Huwag kang matakot. Ang lahat ay lilipas. Kaya nga sabi sa turo sa atin, the only permanent thing in this world is change. Yun lang daw. Ang tanging permanenteng bagay sa mundo ay pagbabago. Yun lang. Ibig sabihin, araw-araw, may mababago. Kaya nga, ito yung magandang paalala sa atin. Tuwing gumigising tayo sa umaga, hindi lang pag birthday natin nagse-celebrate tayo ng biyaya ng buhay, sapagkat ang bawat bagong paggising ay bagong blessing. Diba? Yan ang naririnig natin lagi. Every gising is a new beginning. Every gising is a new blessing. Ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon tuwing nagigising pa tayo? You can be better than yesterday. You can do better than yesterday. Sapagkat itong araw na ito ay hindi pwedeng maging kagaya lang ng kahapon. Every new day is a new beginning. Kaya kung ikaw ay nagkamali kahapon, o halimbawa itong araw na ito, o kamusta ang maghapon ninyo? Ilang pagkakamali ang nagawa mo? Ilang beses ka napagsabihan, napagalitan. Ilan na naman ang mali mong nakita ng iba. Pinanghinaan ka na naman ng loob. May nang-away ba ulit sa'yo? Naisahan ka na naman ba? Kaya minsan sinasabi natin sa buhay natin, napakapangit talaga ng buhay na ito. Mali. Hindi daw pangit ang buhay mo. Pangit lang yung araw mo. Mamayang gabi matutulog ka dahil bukas panibagong araw na. It is not a bad life. It could be just a bad day. Kaninang umaga ho, nung nagmisa ako doon sa St. Teresa's College, may lumapit sa akin na teacher, sabi niya, Father, pag-pray mo naman yung kapatid ko. Alam mo, dapat ngayon, 40 years old na siya. Pagdasal mo yung kaluluwa niya. Sabi ko, kailan po ba siya namatay? Sa tiyan pa lang ng nanay namin. Overdue siya. Paglabas, nakapulupot na yung, anong tawag doon? Cord. Nakapulupot na. Kaya, hindi na siya nabuhay. Pero kung nabuhay siya, 40 years old na siya ngayon. Sabi ko, alam mo,
Ako rin ganyan. Overdue na rin ako sa tiyan ng nanay ko. Kahit tanong niyo pa yung nanay ko, kahit tatawa-tawa siya, muntik na niya akong patayin. Overdue ako sa tiyan ng nanay ko. At totoo yun, pag panganak sa akin, patay na rin ako. Siguro kung ano-anong nakain ko na, pasintabi ho. Kaya patay na rin ako. Magaling lang talaga yung kumadron ako. Hindi ako sinukuan. Sabi nung teacher, talaga? Ang galing naman, Father. Oo. Kaya siguro may mission pa talaga tayo. And you know, every day, we must be grateful. Dapat ipagpasalamat natin ang buhay natin araw-araw. At lagi ko itong sinasabi, ang buhay hindi pahabaan, hindi patagalan. Kaya yung mga bata, lagi kong binibiro, wag mo sabihin na bata ka pa, matagal pa ako. Tinatawanan nating mga bata, hindi mo masyadong katandaan. Wala pa akong 50. Tinatawanan natin yung matatanda. Kasi naman, punta pa ng punta, kasi naman, sali pa ng sali, hindi na nga nila kaya. Wag mo sabihin, bata ka pa, matagal ka pa. Are you sure? Baka ni 40, hindi ka na umabot. At least ako, nag-44 man lang. With the lifestyle, with the values that we have. At pag matanda na, huwag masyadong madrama. Huwag mo sasabihin na, matanda na ako, malapit na ako. Naku po, baka 134, buhay ka pa. We can never tell. Ngayon, anong sabi ng ating magandang salmong tugunan? Pakinggan niyo po ulit yung salmong tugunan. Ito na lang ang atupagin natin. Ito na lang ang itatak natin sa puso at isipan natin. Ano ang sabi ng salmo? Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sino ba sa atin dito ang ayaw ng gantimpala? Sino sa atin dito ang enjoy na enjoy sa parusa? Feeling mo nga araw-araw parusa na ang buhay mo sa piling ng mga buwisit, pasaway, ng aaway. Of course, every day. Pagising sa umaga, I am sure lahat tayo ang dasal natin, Lord. Bigay mo naman sa akin tong araw na ito. Sana ako naman. Sana ako rin. But every day, hindi lang tayo dapat naghahangad ng maginhawa at mahabang buhay. Sana ang dasal din natin, Lord, this time, teach me to do better. To give better. Kaya pinalagay ko ang Birhen ng Fatima, bukod sa ako po ay laking bakuod sa Our Lady of Fatima. Napaka-special ng buwan ng aming kaarawan, nila Tito Ronald, birthday ng ating PPC President, bukas din, kasabay ng aking tatay. Yan ang matanda na talaga, 16 na eh. Ako bata pa. Birthday din po ngayon ng ating mga PPC officers, si Tita Beth, si Tita Rio, birthday ng October. Sabi ko nga, lahat ng pinanganak ng October, mababait. Ang bilis Di ba rin next month, sasabihin ko rin niya sa mga November. Huwag kayong mag-alala. Kanya-kanyang buwan lang yan. Pero mga kapatid, ano po ang paalala sa atin ng mahal na Birhen ng Fatima? Let us always value the prayer life. Alam niyo mga kapatid, kung meron man siguro tayong dapat hangarin, huwag mawala ang Diyos sa buhay natin. God alone suffices. Whoever has God lacks nothing. Kaya sa pagkapatuloy po ng misa natin, mga kapatid, alam nyo, pag kaming mga pari, sa buhay naming mga pari ang sineselebrate po talaga namin kapag naging pari na kami, kasama ang mga tao, ay ang ordination day namin. Because we really have to remember that we became priests from the people and for the people. Kaya you just deserve to celebrate with us
the gift of our priesthood. Kaya ang birthday namin, pag naging pari kami, nagiging personal na. Kasama na ang pamilya. At salamat ho, pinatunayan ninyo sa akin ngayong gabi na kayong mga nandito ay piniling maging pamilya ko. Kaya maraming salamat ho sa pagiging bahagi ng aking buhay bilang aking pamilya. At araw-araw, yan ang palawakin natin. Hindi koneksyon, relasyon. Ito ang patibayin natin, ingatan at mas pahalagahan. Hindi koneksyon, relasyon. Every day, we must always be grateful, not for a long life, but for a good, peaceful, and better life. Amen.